Yo, what's up everyone? Um, ako nga pala si Jay. Wala lang. Bye mga tol. Um, Honestly mga tol, mga nakarang mga linggo, naisip ko na talaga na na mag-start ako ng sarili kong YouTube, no? Um, may mga idea na ako kung ano yung magiging mga content ko, kung ano yung mga i-upload ko doon mga tol, pero hindi ko alam kung mag-workout. Pero, in the back of my mind, tol, um, nakikita ko yung parang sarili ko na maging isang content creator, no? Doon ko talaga nakikita tol ang sarili ko. Sa ngayon, meron akong 9 to 5 na trabaho. At so far, maganda yung company na pinagtatrabahoan ko. Boss ko taga UK. And so far, ang ganda eh. Kumbaga, wala akong masasabi sa boss ko kasi napakabait rin ang boss ko na yon. Shoutout sa'yo, Boss Ian. And yung trabaho naman is um, though yung trabaho kumbaga hindi siya ganong kadali kasi SDR eh. Kumbaga Sales Development Representative yung job role ko sa company ko. At bilang isang SDR, hindi talaga ganun madali yung trabaho. Pero kaya naman and good thing naman kasi marami kang kumbaga matututunan sa trabaho na yan. Pero ang iniisip ko mga tol, dami kong iniisip mga tol eh. Kumbaga pagpapasok ako sa trabaho, nasa isip ko kaagad, negosyo. Yun talaga yung unang-unang pumapasok sa isip ko to build my own business. Diba? Uupo pa lang ako niyan, nasa isip ko kaagad, negosyo agad eh. Tapos, after nyan, maya-maya dun ulit papasok yung content creation. Well, dati pa lang gumagawa na talaga ako ng mga videos, nagka-upload na talaga ako. Mga, kumbaga sari-saring mga videos, mga tol. Kasi, yun ang gusto ko eh, maging content creator rin. Kumbaga, gumawa ng mga content, ah, may pakita rin sa mga tao. Unang-una is may document ko kumbaga yung sarili ko, buhay ko, buhay ng mga taong nakapaligid sa akin. Para kumbaga pagdating ng panahon, may kita ako na sarili ko. Nagawa ko pala to, nagawa ko pala yan. 'Di ba? So, halos lahat siguro ano eh, uh, iniisip rin yung ganun, 'di ba? Yung mga nag-start ng content ano or upload sa YouTube nila. Siguro yung iba ganun din na kumbaga may ipakita ng mga videos sa sa mga anak or kapwa-kapwa nila or number one is yung sila, yung makita nila yung sarili nila doon sa video na yon na habang pinapanood nila yon na matanda na sila. So, yun rin yung naisip ko mga tol. Na parang pinaka the best, kumbaga gift na pwede kong maibigay sa sarili ko. I-record ko yung mga gantong pangyayari sa buhay ko, magarbo man o hindi, di ba? Basta hawakan ko lang yung camera, document ko lang lahat nangyayari, then upload, ganoon,
Di ko pa talaga alam mga tol kung anong ano eh, magiging topic ng content ko eh. Pero gusto ko lang magsimula na eh. Gusto ko mag, mag-start, diba? Kasi may nabasa ko eh, pagiging content creation, ang pinakamahirap daw is yung pagsisimula. Ito ang pinakamahirap. So, yun ang gusto kong gawin na simulan kahit man na may manood o wala, pangit man o hindi, okay lang, di ba? So, at least nasimulan ko, kumbaga, naka naka-move forward ka agad ako. Kasi sigurado may mga ilan dyan or baka ikaw nanonood nito na gusto mo rin mag-start ng content creation, mag-upload sa YouTube or anong platform man yan, mag-upload ng sarili mong content. Siguro iniisip mo rin kung kailan ka mag-upload, paano ka mag-upload, maganda ba itong i-upload ko, pangit ba, meron kayang manonood or wala. Ganun, mga ganun. Ganun naman, normal naman talaga na isipin natin yung mga tol eh. Pero sa akin, ang naisip ko tol is basta kung ano yung gustong gawin ng utak mo, sarili mo tol. Basta sa ikakabuti mo at wala kang tinatapakang ibang tao tol. Goods yan. Pagpatuloy mo yan tol, malayo rin yung mararating mo. So, yun na naman, di ko alam kung paano ko, paano ko rin i-upload to mamaya eh. Pero, tignan natin, di ba? So, siguro mga i-upload ko to is about lang naman sa buhay ko, no? Sa nangyayari na i-share ko sa inyo, di ba? Yun lang naman. And then, ano pa ba? Siguro yung may kita nyo more on about sa akin is number one is yung pagmumotor kasi yun yung hilig ko pala mga tol, yung pagmumotor. May mga in-upload na rin ako dun sa channel ko, motovlogging, ganun. And pangalawa, pagdo-drawing. So itong mga binabanggit ko sa inyo mga tol, ito yung mga parang kumbaga hobbies ko eh, mga gusto kong gawin talaga personally. So una, pagmumotor, hilig talaga ako sa motor tol. Tagal, kumbaga nung bata pa ako, nagkaroon ng tricycle yung lolo ko. Kung hindi ako nagkakamali, yung tricycle niya, Honda or Yamaha RS 100. Basta yung Ditote mga tol, yun yung naging motor niya, may tricycle. Tapos, nung nag-high school ako, yung tita ko bumili ng motor na na Motor Star, yung Zest 110. Hindi ko alam kung familiar kayo ng mga tol. Zest, para siyang, ang mukha niya para siyang para siyang Shogun. Ganun yung itsura ng Motor Star Zest 110 na yon. Tapos, binili ng tita ko yun doon sa amin, sa Masbate, sa probinsya namin noon. In-stock niya doon sa bahay namin kasi nung time na yun nandun pa siya sa Palawan noon, may bahay sila doon. So iniwan niya muna doon sa bahay, kumbaga ginarahe niya doon. So wala nang ibang gumagamit ng mga tol kundi ang ginagawa namin, ninanakaw namin ng mga kapatid ko yung susi ng motor. Yan, parang kada linggo, every Sunday yan, pag nagsi-church yung lola ko, kami. Minsan nga tol, hindi nga alam ng lola ko na ginagamit na namin yung motor eh. Kasi ang nangyayari, lahat kasi kami yan talaga kailangan magsimba. So, pumunta kami sa simbahan yan, kasama ko lola ko, mga kapatid ko. Tapos once na makarating na kami dun sa simbahan tol, mag-ano na kami yan,
nagsisignalan na kami ng mga kapatid niyan. Gagayon. Ibig sabihin niyan, uuwi na kami niyan sa bahay. Uuwi kami para magmotor, no? So, kunin namin yung susi, tapos motor kami dun sa labas. Di ba? Doon kami natuto unti-unti tol eh. I mean, ano siya, kumbaga, masama siya kasi nga hindi kami nagpapaalam na gamitin yung motor. Pangalawa, um, minor-dated pa kami nun mga tol eh. Tapos dinadrive namin dun sa highway. Sa gilid lang naman. So nakakatakot pa kasi dun sa highway namin. Paglabas mo ng gate, highway na kasi yun. May mga tao ng ano doon, mga nabangga ng mga sasakyan, merong mga namatay, mga injury, mga ganun. Pero anyway, going back dun sa sa motor na yun na tinatakas namin every Sunday, kami ng mga kapatid ko, yung kuya ko, ako, tsaka yung sumunod sa akin. Kasi 5 kami, yung dalawa kong kapatid, maliit pa sila. So, most of the time, kami lang ng kuya ko. Either kami ng kuya ko or yung kapatid ko na sumunod sa akin. Kami tatlo yung nag-aano doon, gumagamit ng motor, ah, yung mga tumatakas ng motor na yun. So, ayun, unti-unti tol, doon kami natuto. Doon ako natuto magmotor. Tapos, after nun, nung pumunta na sa bahay yung mga, I mean, yung tita ko tsaka yung tito ko, asawa niya, asawa ng tita ko. Ano yun eh, foreigner siya, American. Ano, napakabait na tao tol. Nag may dala silang ano nun eh, mga gamit kasi nga lilipat na sila nun sa probinsya namin from Palawan. Doon na siya sa probinsya namin sa Masbate magsisettle nun. So dala lahat nila, mga gamit nila nakasakay sa buong container van, no, na malaki. Doon nakalagay tapos may motor rin sila tol yung XRM 110. So doon na nag-umpisa talaga yung nakakapagmotor na ako kasi pinapadrive na ako ng ano eh. Kumbaga tinuturuan na ako ng chewing ko nung na yung chewing kong Amerikano. Tinuturuan na ako na magmotor. Hindi lang rin ako yung tinuturuan niya pati yung mga kapatid ko. So, noon, kumbaga parang halos every day nagmumotor na kami noon. Pero hindi yung ano, yung motor na may pupuntahan dito, may pupuntahan sa ganyan. Magmumotor lang kami if kung sasabihin sa amin na kung kailan sasabihin sa amin ng tiyuhin namin na na magmotor. So like for example, doon lang sa amin, magmotor lang kami bibili ng gulay. Yan, magmomotor kami niyan. Tapos after nun mga tol, ilang taon, bumili ulit yung tiyuhin ko ng bagong motor. Bumili siya ng ano pa yun eh, yung enduro na Rakal. So, yun yung binili matangkad. Mataas siya kasi nga enduro. Um, Yun na rin yung dinadrive ko. Tapos naalala ko, nung nag-aaral ako ng ano, nag-aaral ako ng Tesla doon sa amin. Yun na yung ginagamit ko to na motor papasok sa school. Tapos after nung Rakal na yun, bumili ulit sila ng XTZ, Yamaha XTZ. Enduro rin siya. Kasi yung chewing ko mahilig siya sa mga enduro bike nga. Kasi nga matangkad yun eh. Parang 6'2", 6'3" yung height niya. Kaya mas bagay sa kanya yung matataas na motor. Tsaka yun ang gusto niya kasi nga nagmumotor kami papunta sa sa bundok. Yun pala. Kaya binili niya yung enduro na motor kasi nga yung namin, bonding time namin nun mga tol, nung time na yun, is magmotor sa bundok. O, yun ang gustong-gusto ko talagang gustong gawin ulit, no? Kumbaga gawin namin ulit ng chewin ko, ng mga kapatid ko, umakyat kami dun sa bundok, magmotor, which is nagagawa ko naman na yan ngayon, pero most of the time ako lang
mag-isa. Oo, dito sa Montalban kasi may ano dito mga tol, may trail site dito. So, minsan pumunta ako dun sa ano, sa Blue Lagoon, Mount Oro, 'yan, yun yung mga pinupuntahan ko sa Montalban. So anyway, ayun nga, bumili ulit sila ng motor no'n. Meron kami nung XRM, Rakal, XTZ. No? So yung ano pala, yung pinakauna, yung Motorstar na ZES 110. Eto. Yung Motorstar 110 na yon mga tol, ano na-stuck yun dun sa bahay. Tapos, ano na, kinalawang na, hindi na umaandar. Doon nagsimula talaga yung pagkukutingting ko ng mga piyesa ng motor. Doon talaga nagsimula. Nakita ko, in-stock na nila yung motor na doon sa likod ng bahay namin. Tanggal na yung mga gulong, baklas na yung mga fairings niya, wala na yung mga ibang pyesa. Kumbaga in short, kumbaga in-stock na talaga siya doon. Tapos ang ginawa ko mga tol, sabi nung chewing kong Amerikano, kung mapaandar mo yan, yung motor na yan, kunin mo na, sa'yo na yan. Na-challenge ako mga tol kasi nung time na yun nag-aaral rin ako ng ano ng automotive servicing. So sa automotive servicing, cover rin namin yung motorcycle. Ba yung overhaul ng mga motor, wirings, ganyan. So, na-challenge ako. Tapos, na-excite ako, natuwa, kasi nga, sabi ko, pagkakataon ko na to para magkaroon ako ng sarili kong motor. Tapos, ayun, na siguro mga isang buwan na paandar ko yung mga tol kasi ang ginawa namin, bumili kami ng pagpupunta yung join ko doon sa Cebu, sinasama niya ako tapos bibili rin kami ng mga ibang pyesa doon. Yung mga pyesa na yung mga tol, sponsor pa nga ng join ko yun eh. So siya rin gumagastos ng mga pyesa na yun. Bumili kami ng mga hub, rim, um, bagong gulong, upuan, anything. Halos doon pinalitan na namin tol mga pyesa from Cebu, yung mga pyesa na yun. Tapos, ayun, napaandar ko. Solid. Tuwang-tuwa talaga ako nung time na yun. Kasi pinaghirapan ko rin yung mga tol eh. Napaandar rin na yun. Tapos, kumbaga, parang bumalik siya sa bagong itsura ng motor na yun. From kalawang, mga gasgas na, wala na yung mga ibang pyesa. Naging matino na ulit, maayos na ulit siya tignan. Kasi pininturahan ko rin ng yung makina, yung carb, pagkakalam ko, pinalitan ko rin yun. Kasi decarburador pa yun eh. Tapos, yung chassis niya, pininturahan ko rin yun. Nilagay ko yung mga bagong hub, bagong rim, bagong gulong. Tapos, braking system niya, pinalitan ko rin. Ano pa ba? Halos lahat eh, pati yung manubela niya eh. Throttle, niya, cable, pinalitan ko rin, or yung throttle niya, handle. Pinalitan ko rin yung mga tol. Tapos, ayun, expired yun. Expired yung motor na yun. Dinala ko papuntang city. Tapos galit na galit yung tita ko kasi bakit daw dinala ko doon sa city. Kasi galing doon sa bahay namin mga tol, papunta sa city. Kailangan mong mag-travel ng 1 hour, parang 1 hour and a half bago ka makarating doon sa city. Kumbaga yun yung agwat ng bahay namin. Tsaka doon sa mismong city ng Masbate, which is doon kami dito sa city upa ng apartment para doon mag-stay since ako nag-aaral doon, mga kapatid ko doon nag-aaral, mga pinsan ko na pinapaaral rin ng Chuy na tita ko doon nag-aaral. Halos kami lahat nag-aaral sa city. Kaya kailangan namin ng apartment. Kaya doon kami nag-stay. Nung dinala ko yung motor na tol, naka ano pa yun naka skeleton.
Skeleton talaga siya, tol. Galit na galit yung tita ko, pinagalitan niya yung chewin ko. Sabi niya, ano, bakit hinayaan niya lang daw ako na dalhin yung motor dun sa city. Eh, baka yung pa daw yung ikapahama ko. Tapos, kasi ang ano niya, ang point rin naman ng tita ko, naka-skeleton, hindi pa masyadong, kumbaga, condition talaga yung motor. Tapos, yung papeles niya, expired yung, ano, registration. Eh, doon sa amin kasi, may part talaga doon na may checkpoint araw-araw. Galit siya doon sa chewin ko. Sabi niya na na bakit hinayaan mo lang siya na magmotor papunta dito, gamit 'yan. Tapos ayun, ang ginawa ng tiyuhin ko, pinabalik pinabalik niya yung motor dun sa amin. So ayun, trinive ko ulit trinive ko ulit papunta dun, pauwi sa amin. Ayun, bumili na siya ng ng bagong motor. Pagkakawala din natin. Ayun. Sorry mga tol, naputol yung recording kasi nga tumawag yung misis ko tsaka mga anak ko. Kasi lunchtime ko ngayon eh. Naisipan ko lang mag-record nito para may upload ko sa sa YouTube ko. So ayun nga mga tol, yun ang hobby ko, pagmotor. Pangalawa yung pagdo-drawing. Yun talaga yung high school ako, yun rin yung ginagawa ko. Eh, papakita ko sa inyo yung mga pinag-drawing ko dito mga tol. Diyan ka pa ba? Di ka pa ba umalis? Ayan o. So ayan. Dala-dala ko rin to dito sa 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 office kasi nga minsan nagdo-drawing talaga ako. Kung ano na yung mga dinodrawing ito, yung mga portrait, ayan, yung anak ko, di ko natapos. Ayan. Ayan. Karamihan hindi talaga tapos mga tol. Ayan. Ayan. Pati bahay. Ayan. Ayan. Mga katrabaho. Pinag-drawing ng mga mukha ng katrabaho ko eh. Ayan. Kung ano yung pumapasok sa isip ko tol, yung mga dinodrawing ko, pati si Diwata, nadamay po. Tapos si Jinggoy. Ayan. Sako. Ayan. Ano pa? Dami mga tol. Ayun, marami pa to. Ito isa to sa mga mga hobby ko. Tapos ano pa ba? Yun, yung pag video, siguro yun yung pangatlo. Paggawa ng mga funny memes, mga short video. Tapos siguro bike rin. BMX kasi naglalaro rin ako dati tol ng BMX. So, pero sa ngayon wala akong bike. Nag-iisip pa lang ako. Nagpaplano ulit ako tol mag-build ng sarili kong BMX. Oras na ba? Wait lang mga tol, baka kasi meron kaming global meeting ng meron pa akong 6 minutes bago mag-meeting. Tapos, sorry. Tapos, ayun, plano ko tol mag-build ng BMX ko ulit para makapaglaro. And then, ayun, makapag-exercise na rin. So, yun. Siguro, yan lang muna tuloy yung may share ko sa inyo about sa akin. At, tingnan natin mga tol kung ano yung mga susunod kong may upload na video. Hopefully, supportahan nyo ako mga tol. Alam ko, for sure yung mga nanonood nito ngayon, nag-i-start rin ng nila. Gusto rin mag-start ng sarili nilang YouTube channel, ng content nila. So, hopefully, magawa natin yan lahat tol, no? Yung mga gusto nating gawin sa buhay. So again, hanggang dito na lang muna yung video na to, mga tol, and see you on the next vlog.
Again, si Jay ito, tuloy-tuloy lang ang buhay. Meron ako naisip na tagline eh. Naisingit ko yun. Nakaraan, gusto ko, hanggang sa muli, ako si Jay, gawin lang natin yung pangarap natin everyday. Ayun, di ba? Basta ayusin ko pa yun. Ulit nga. So, ayun. Hanggang sa muli ako si Jay. Gawin lang natin yung mga pangarap natin everyday. See ya.